Magandang araw mga kakwentuhan. Naatay pagkahimuon nga game, pero para na sa atong mga viewers. Naatay i-post ang mga special words, questions, or items during the airing of this interview and future interviews. And while showing off the episode, magko-comment kami ng instructions. Kung sino ang swerteng mabunot na may tamang sagot, tagaan namo og prize worth 300 pesos via GCash. Kaya sugod karon, make sure na mapanood nyo ang buong episode ng Kwentuhan with PM Roslyn. The maintenance of being the ASF-free Yes. province in Region 8, very soon po yung Biliran shall also rise as swine production capital and Nakilabutan major ako. I source swear. of pigs in the future po. La la la, Roslyn, walang iwanan para sa sambayanan. Roslyn, la la la, Roslyn, ating kaibigan. La la la, Tara, Roslyn, kwentuhan tayo. La la la, Roslyn, walang iwanan para sa sambayanan. May adlaw mga Biliranon. Ako ang inyong abang lingkod na si Board Member Roslyn Espino Paras. Narito na naman po tayo sa isang episode ng Kwentuhan with BM Roslyn upang makapagbigay ng impormasyon na pwedeng pagkunan ng inspirasyon at kaalaman tungkol sa mga nagkalain-lain na kaganapan o personalidad sa mahal nating probinsya ng Biliran. Mga kaigsuunan ko, please help me welcome our guest for today. Huwag lain kung dili si Ma'am Dandelion Amper Ador, Yes, ma'am. ang atong Agricultural Program Coordinator Officer of the Department of Agriculture sa probinsya sa Biliran. Magandang araw, Ma'am Dansay, and welcome to Kwentuhan with BM Roslyn. Magandang araw din po, ma'am. Thank you for inviting me po sa Kwentuhan ni BM Roslyn. O, diba? Pwede siya. Okay. So, alam niyo, Ma'am, kanina, nag-argue kami. Hindi naman nag-argue, pero naguguluhan yung isa sa mga staff namin dito. Hindi kasi nila alam na meron palang taga-Department of Agriculture dito sa probinsya ng Biliran. Akala nila na yung ang Department of Agriculture ng Central Office natin is yung sa provincial na agriculturist. So at least, this is a very great opportunity kasi nga, kung isa, akala is yung sa agriculture is yung sa probinsya na, malalaman din ng ating mga viewers na hindi pala. Meron talagang tao rito sa probinsya ng Biliran na naka-assign from the central office ng Department of Agriculture. Correct? From regional office po, Yes. ma'am. But Yes. of course, everything emanates from the central office. Opo. Yeah. So, let us first get to know better the person behind DA Biliran. Ma'am Dansay, baka pwede niyo po namang ikwento sa amin ang iyong nakaraan talaga. Kung paano po kayo naging Agricultural Program Coordinating Officer. Actually, ma'am, it start with my father po. He is a civil engineer po in National Irrigation Administration and related po sa agriculture, Yes. yung trinatrabaho niya. Then why not daw po is agriculture po yung kunin ko. Okay. So, by that time po, wala pa naman po akong sariling desisyon kung ano talaga ang kurso. Hindi mo pa alam kung Oo, anong talagang landas kurso ang iyong gusto ko. tatahakin. Oo. Kaya ayun, dahil sa pag-i-encourage ng father ko, I took agriculture course po Okay. sa Visayas State University, which is 1 kilometer away lang po siya sa bahay namin. So, Okay. very accessible and Yeah. malapit lang po yung eskwelahan. So, no need na po pumunta sa main school, which is sa Visayas State University by bike. Mhm. So, ayun po, ma'am. During my first year college, nag-enjoy naman po ako, so I continued. And then, unfortunately po, nakasupport po yung father ko only in my first year of college kasi namatay po siya. Okay. Due to pneumonia. Complicated Okay. na po kasi. Oo. But, luckily, ma'am, I thought po kasi
yung father and mother ko is hindi po sila legally married. So, yung pension ng papa ko napupunta lang sa legal wife. Okay. Oo. So, yun, yung mama ko walang trabaho. Then, fortunately, ma'am, yung DA, may scholar po sila sa mga agriculture student, which is DAA scholarship program. Yeah. So, yun po, nakatulong po yung DA sa akin din, ma'am, na mapagpatuloy ang aking pag-aaral. Nalungkot naman ako. Oo. Yeah. So- My dad also died of although he had other illnesses, pero a main cause of death niya was Yun. pneumonia. Ganon din po yung father ko, ma'am. Parang complicated na po siya. May diabetes na, high blood. So, pero pneumonia rin yung main Cause of death. Cause of death, opo. So, ayun po, year 2018, sa tulong po ng scholarship ng DA, nakagraduate po ako. Then, nagkaroon po ako ng part-time job sa farm school na kung saan doon po kami OJT. Okay. Yung owner po ng farm school is siya po yung instructor ko ng agricultural engineer po sa VSU. Then yung asawa niya naman din po ay nagtatrabaho sa Department of Agriculture. Okay. So fortunately, nakita ng asawa ni Sir na may potential ako, then agriculture student ako. Then nag-hiring po yung Department of Agriculture. So yun po, nirecommend niya ako na mag-apply. Then luckily ma'am na dawat gihapon. Yeah. So yun po, doon nag-start po yung journey ko sa Department of Agriculture as an institutional JO po. Kibali, yung first job ko po is as a technical assistant po ng dating app ko po dito sa Biliran, which is si Ma'am Eva Christian Adora. Siya po yung unang app ko or the Agricultural Program Coordinating Officer. So, kami po ay galing sa Department of Agriculture, nag-a-assist sa mga interventions galing sa DA, then nakikipag-coordinate sa mga LGUs, kung anong mga concern ng mga farmers, concern nila, para po maging mas mapabuti ang programa at implementasyon ng DA. That's nice. Yes po. Then, in the long run po, nakita po na, okay to sila. Iniregular po kami ng DA as contract of services. So, ayun po, in 4 years of being COS, at nag-apply po ako sa DA, year 2022 po, na regular na po ako with Agriculturist 1. Agriculturist 1 na position. And then, ma'am, nag-retire na po yung apo ko, si Ma'am Eva, by that year also. And Recently lang, yes, ma'am, oo. Then, yung management, nakag-decide po sila na since alam ko na daw po yung dito sa mga kilala ko na daw po, yung mga municipal agriculturists, agricultural extension worker po dito sa Biliran, why not daw po na ako na lang ang ipalit ni ma'am. That's So, yun, train po nila ako. Then, as of now, mga piraka years na. So, first, How many years have you been here in Biliran? last year lang, ma'am, actually napunta kami dito as designated na talaga. Kasi, yung nung una, ma'am, yung assignment ko, District 1 of Leyte and Biliran. Okay. Then, napalit naman po, District 3 and Biliran. Then now, na totally Biliran na lang po yung hinahawakan ko. So, they decided po na dito na po kami mag-office. Pero wala kayo opisina. As of now po, wala pa kaming opisina. Opo. Okay. Sige. So, what personal achievements are you proud of that not many people know about? Ang masasabi ko lang po, BM Roslyn, is yung nakatulong na po ako sa nanay ko. Kasi yung nanay ko, ma'am, dati kasi wala na yung papa ko. Lahat po ng trabaho, pinapasukan niya po. Like, nagbebenta siya ng barbecue, nagbebenta ng banana cue, toron, mga prutas. Tapos, gumagawa siya ng mga plastic nga mga designs na binebenta sa mga schools, mga flowers made of plastic bottles.
mga parol, like that, ma'am. Creative. Oo. So, yun, nakita ko talaga yung paghihirap ng mama ko. That is why, nagporsige din ako. Then, achievement ko rin, ma'am, na napag-aral ko at napagtapos sa mga aking mga kapatid. Ilan kayong magkakapatid? Sa kanila ni mama at papa, 3 po kami. Okay. 2 po yung kambal. Oo, sabay po sila nag-college. Okay. Ng panahon na yun. So, para mahirap. Magastos, Then ako lang mahirap. po yung nagsusupport. So, you're the eldest. Yes, ma'am. Opo, yung isa, education po siya sa EVSU, Eastern Visayas State University sa Tacloban. Then yung isa naman, ma'am, is criminology sa Leyte Normal University po. Opo. So yun, ngayon, ma'am, kaming 3 na po ang nagtutulong-tulong. That's good. Oo, para sa amin, Wala pang kasal? Ako po. Wala pang kasal sa mga magkakapatid? Wala pa, ma'am. Kasi, alam mo, actually, just recently, no, my husband and I were talking. Because, sayang paminsan syempre, yung mga, like in a similar situation na yung mga magulang nagsusumikap para mapag-graduate yung mga anak. Tapos, syempre, inaasahan ng magulang na sa ilang taon, sasabihin mo ng 20 years na nag-work hard sila para hanggat makapaghuman ng college, tapos biglang mag-aasawa, no? Yes. Parang, bisan 1 to 2 years man lang, di ba? Parang at least 10% may tulong mo man lang sa magulang mo. So, I'm very happy, no? And I know your dad is looking down upon you and is so proud of you and your siblings na you're giving priority family first to your mom. Yes, ma'am. No? And ikaw, labi na nga, eldest ka, ikaw ang nag-initially support sa mga kapatid mo. And now, they're in college na, malapit na mag-graduate. So, I can feel ko yung feel ko yung pagiging proud mo. Yes, ma'am. Actually, Feel ko, graduate na po sila, ma'am. Na, okay. Oo. Then, may kanya-kanyang trabaho na rin. So, 3 na po kaming nag-aano. Yung dalawa. Ako, 2 yung kambal po. Hindi, 3 kayo plus may 2 pa, di ba? Tama ba? 3 lang talaga kami, Okay. ma'am. 3 Kambal na lang. yung isa. Okay, sige. So, what has been your personal philosophy in going about your duties and responsibilities? Isip up ko dito sa Pilipinas. Actually, ma'am, simple lang po. Masaya naman po ako na natutulungan ko po yung mga farmers. Nakikita ko po silang masaya sa tuwing may binibigay po kami mga ayuda, suporta po para Ako sa sa ayuda, kanila. lahat ng tao masaya. Oo. Papa-farmer, papa-street vendor, kahit ano. Yeah. Parang masarap sa feelings, ma'am, na Yes. nakakatulong ka Totoo yan. sa mga kapwa mo. Totoo yan. And I then, agree with that. nakaka-serve ka sa kanila. Because as a public servant po, it is my duty po to serve them with professionalism. Yung you will serve them gently and politely. Kasi may nakikita po akong ibang mga, hindi po dito kasi lahat ng mga taga-biliranan mababait. Oh, di ba? May waiver Pero ka po agad. sa iba. Disclaimer. Pero hindi po sila, polite ba? Hindi service with a smile. Yes, with no? a smile, oo. Yung iba kasi service with a frown. Oo. So, ako po, ma'am, hindi po ako gano'n. So, yun lang. Serve with gentle and politely po. With professionalism. Okay, Yes, that's nice. So now let us learn more about the office itself. Ma'am Dansay, what are the various programs and projects being implemented by the DA here in the province of Biliran? Actually, ma'am, we have different programs po sa Department of Agriculture. Sa aming division po, we have our 6 banner programs. Okay. The rice program, the corn program, high-value crops development programs, livestock programs, national urban and peri-urban agriculture programs, and then the organic programs po. So, Yan, kailangan mo i-explain isa-isa yan. Oh my God. So, lahat po ng mga programa po, mga banners program po namin ay meron po silang mga support services po na binibigay sa mga specific farmers. So, meron pa tayong mga rice farmers, then corn farmers, like that. So dapat sila organized group
association or farmer group, ganyan? More po kasi ng mga interventions na binibigay ng DA, ma'am. Yeah, is so dapat para organized group po talaga sila. Then registered po sila sa ating RSBSA or the Registry System for Basic Sector in Agriculture po, ma'am. So kung sa eskwelahan, ma'am, kailangan po nating mag-enroll. yes. Sa DA din po, may Mag-enroll enrollment din. din. Oo. Once maka-fill up ka na po ng enrollment form, then nahipasok ka na, ma'am, sa aming FFRS system. So yun po kasi yung basihan namin na officially registered farmers po to ng itong municipality. Mhm. So mga farmers talaga itong mabibigyan natin kasi registered sila. Yes. So sa RICE program, ma'am, sabi ko nga, ma'am, may Yes. 6 po kami na banner Yes. program, no? So yung production support services po ng RICE program is namimigay po kami ng hybrid rice seeds, Mhm. then fertilizers po sa ating mga registered rice farmers. Okay. So, in this year of implementation po, naka-voucher system na po kami. Okay. So, Paano ang last year po kasi, in the previous implementation po namin, kami po yung nagpro-procured ng seeds Aha. and fertilizer. Then, dinideliver po namin sa mga LGUs na may allocations. Mhm. And by this year naman po, because digitalization na po and modernized technology, naka-voucher system na po tayo. Meron po tayong vouchers, printed vouchers na ibinibigay sa mga farmers. Then si farmers is pupunta sa accredited merchant ng DA para i-value, Mhm. ipagpalit yung vouchers amount niya sa sa Kung anong produkto merchant. na, Oo. Mhm. It's either seeds or fertilizer. Pero partner yan, ma'am. Once si farmers makareceive ng seeds, makaka-receive din siya ng fertilizers. Okay. Yung mga accredited merchants naman natin, ma'am, kailangan magpa-accredit sila sa DA. And here in Biliran, meron po tayong 2 merchants. Dalawa lang. Opo. Which is the Gordonas sa Biliran po. Then yung the Farm Tech dito po sa Navarro. Okay. Then meron din po silang mga extension support and education services, mga trainings, mga From the Sa rice- sa mga merchants or Ay, from hindi. DA? Sa DA po, sa RICE program. After that, ma'am, after sa provision of seeds and fertilizers, meron din pong biofert, parang biofertilizer, ma'am, parang complete na siya na package para fertilizer din siya, ma'am. Mhm. 'Di ba yung yung fertilizer may synthetic, meron din mga organic fertilizer Yes. like Oo. something like that, ma'am, yung biofert na Okay. ibinibigay ng DA. Pero through voucher din po siya, ma'am. Yung sa rice nyo, do you have a minimum? Kunyari, 1 farmer, 1 hectare. Ganun ba? Or 1 farmer kahit ilang hektarya, okay lang? Actually, ma'am, sa amin, ma'am, kung ilan po yung niregister ni farmer sa DA, Mm. basta as long as may allocation po, okay lang po mabigyan lahat ng area niya, ma'am. As long as meron po siyang enrollment at enrolled po lahat ng area niya. Aha. Opo. Okay. Pre-identified na, no? Yung Based niya, on registration, doon sa ma'am. enrollment form niya. Opo. Okay. Tapos, you're not prejudiced to, kasi di ba meron tayong farmers na mga mga may kaya. May farmers na hindi naman gaanong may kaya. Are you prejudiced? I mean, kumbaga, pag may kaya ba, ay, huwag to kasi can afford na compared to doon sa mas nangangailangan. Sa amin, ma'am, wala po. As long as you are a farmer, you are qualified to receive interventions po from Department of Agriculture. Okay. And once you are registered po sa amin, Okay. wala po kaming pinipili, ma'am. That's good. Opo. Okay. So, what's the next program after rice? Sa RICE din po, ma'am, meron po sila mga training na pinamibigay, then mga post-harvest na mga machineries, Facility? mga facilities. Opo. Okay. So, Yung mga dryer, ganon. yes, ma'am, meron po niyan. Kasi recently, may isang munisipyo nag-ordinance na na bawal na magbilad ng palay sa kalsada. 'Di ba? Kasi most of them nasisira yung palay, Mm-mm. no? So you can provide
yung mga dryers, mechanical dryers? I think, ma'am, mechanical dryers is wala po ngayon sa... Naka-target naman po kasi, ma'am, kami per year. Yes. Then, depende po sa pangangailangan po din sa mga request ng mga LGUs. Doon po kami nagta-target settings. So, kung ano pa ang kailangan. Oo. Okay. So, as of now po, as of this year, wala po kami dryers here. Opo. Okay. So, yung next program naman po natin is yung corn program. So, yun din po, provisions of seeds, yellow corn seeds, white corn seeds, then may mga fertilizers. And meron din po silang mga post-harvest related machineries like corn mill, cassava chipper, cassava miller, corn miller, and so on po. Okay. Yes po. Then, same lang din po yung mga programs namin, So, mga different products lang. different products lang na related You sa don't mga... help with marketing? Meron po kaming isang division po na nakatutok sa assistance in marketing and linking our farmers association sa mga buyers, which is That's our nice. AMAD divisions. Okay. And our regulatory divisions po, meron din po kami sa DA. And meron din po kami mga special programs like SAAD or the Special Area for Agricultural Development. So per provinces din po, meron pong mga nagpaka-assign nga persons na mao sila ang nagtutok sa kanang programa, ma'am. Okay. So yung SAAD for the Special Area for Agricultural Development, which is from locally funded project that provides agricultural and fisheries interventions related lang din po sa ating mga banner programs. Like, they provided, nakatutok talaga sila, ma'am, sa associations. Then, depende sa pangangailangan ng association, like, kailangan nila based on assessment, kailangan nila ng layering. So, kailangan nila ng layering support. So, yun po, ibinibigay po sa kanila sa association as a package. So, yung cage, yung layers, feeds, vitamins, and biologic package po na ibinibigay yan sa association. Bigay lang. Hindi walang ROI ang ahensya, walang everything is grant. Yes, ma'am. Ang lang is matulungan po namin yung association. At yung programa po kasi ng SAAD is ma-lift ang nila as a poverty in Yes. level na. Yeah. Opo. Okay, that's a nice program. Okay, ang DA I never thought na lahat pala majority grant ng mga programa. Yes, ma'am, grant lang. Wala po kami hinihingi na kapalit as long as matulungan lang po namin yung mga farmers. And Do you monitor their success? yes, ma'am, Yung actually, output nila? oo. This, like for example, sa SAAD nga, ma'am, this is a 6 year of implementations. Then, meron po tayong mga area coordinator po na nagtututok talaga, ma'am, sa development. Then, yung association is magkaroon ng cash on bank. Then, ma-level up as an enterprise. So, tinutulungan nyo rin sila mag-bookkeep? Yes, ma'am. Nagte-training po kami sa kanila in bookkeeping, technical training, then lahat po ng training na kailangan po ng associations. It's nice. Oo. And you don't Depende only, sa project. hindi lang sa tanim, pero pati sa, tulad na sabi nyo, yung sa layering, Yes, ma'am, mga itlog layering, yun, di ba? Mga eggs, tapos sa Sa piggery. swine. Oh, yun. Yes, ma'am. Meron din po kaming swine. Actually, ma'am, under SAAD, meron po tayong dalawang association na beneficiary po ng swine, which is po, isa po dito sa Kabukgayan, isa naman po sa Kaibiran. Ano yan? How many pieces do you give to them? How many, I think, ma'am, meron silang 9 gilts. Ano yan? Ready, 9 ready to breed na Inahin. inahin. 9? Oo, 9. Per, yung each? Oo. Kung hindi po ako Pwede ka nagkakamali, dito. I think 9. Di ba? 9 po siya. Oo. So, Okay. kung hindi po ako nagkakamali, parang 9 po talaga Yeah. yun na ibigay namin sa per association. And yung standing po nila ngayon is nanganak na po yung mga
Ang dami nun. Oo. Sabay-sabay yun. Oo. Magkano? Ano average? Ilan ang average na lumalabas? Sorry, wala ko alam. Ilan ang average na lumalabas sa inahin? I think mga 10 to 9 to 13, ma'am. Tapos sabihin mo na kung 10, ano? Times Okay. 9? 90. Pera na. Pero na siya, ma'am. Diba? Then we provided po feeds. Nagpo-provide ba? Yung counterpart na lang po ng association is yung housing. Then mapangalagaan yung yung ibinibigay ng Of course. DA dahil para din po naman yan sa kanila. Saan pala nanggagaling yung source nyo? Biliran, we're the only province that has not, that do not have the ASF, di ba? Yes, ma'am. Actually, yung source po namin is from local lang, ma'am. Dito lang sa Biliran. Kasi, yun po, ma'am, very strict po yung Biliran kasi Yes. this is the only province po na ASF-free. Yes, and we're proud of it. Yes, of Diba? course, ma'am. Oo, imagine sa buong Pilipinas, no? We're the only province na walang ASF. Lord, Yes, sana ipadayohan madayon to na forever wala talaga. No? So, ang daming programa ng Department of Agriculture na talagang makakatulong dito sa atin, especially kay agricultural province, bitaw na ang Biliran, di ba? Yes, ma'am. So, aside from sorry kung pwede lang kasi tumagal yung usap. Nga lang. Wait, aside from that, what other, yung 6 banner programs nyo, Yung SAAD. tapos the SAAD, and then meron pa bang iba? Yes, ma'am. Meron din po kaming RCEF, RFFA or Rice Farmers Financial Assistance po. Okay. Which is nahimugso po ni SIA matungod sa RA 11203 or the Rice Tarification Law, Okay. which is the RCEF po or the Rice Competitiveness Enhancement Fund, which is yung gobyerno po is meron pong 10 billion fund na ina-allocate po sa RCEF from tariff po or importation ng rice. And yung 10 billion fund, yung 50% po niyan is para po sa ating mga agricultural machineries, which is si Philmec po, Oo, yung nagiging- nag-implement. Yes, nabibigyan tayo dito sa Oo. province ng mga machines. Yes, ma'am. Si Philmec po yan ang nag-i-implement sa ang binibigyan po ng mga association is yung mga aktibo na mga association, ma'am. Then, yung another 30% po ng fund is si PhilRice naman po yung nag-i-implement, which is they provide certified or inbred rice seeds sa ating mga registered farmers din po ng RSBSA. Okay. And then, yung another 10% is sa training, then another 10% naman po is sa credit. Then, yung excess po na nakokolekta ng gobyerno, for example, mga 18 billion fund yung na-kolekta. Yung 10 billion, allocated na po yan sa 4. Then, Okay. yung 8 billion is pinamimigay naman po yan balik sa atong mga farmers as financial grant or financial assistance po. Grabe. So, recently, ma'am, nag-distribute po kami last July 30 dito po sa Civic Center sa Capitol Ground ng financial assistance worth 5,000 pesos po per farmer. So, ang mga farmers po natin, we started naman po mag-distribute last 2021. So, yung mga previous, then nakadawat na og mga interventions before, na po sila ATM karon. ATM na. Naka-ATM na po sila. Then, yung mga newly registered farmers naman po is cash po yung ibinigay sa kanila, pero binigyan din po namin sila ng ATM. Para sa this funding year, 2024, kasi yung ibinigay po namin is last year, 2023 na fund. Okay. So, this funding year, kung qualified at aktibong mga parag-uma lang gihapon sila, mag-expect na lang po sila na meron pang interventions, 5,000 cash assistance na mabibigay po. Masusudlan pang ilang mga ATM. Medyo ang daming programa ng DA, majority pa grant. 'Di ba? Pero ang mga kabataan ngayon ayaw na mag-farming. Yun nga, mama. Diba? Oh, actually, ma'am, during our distributions po,
naobserbahan ko po na mostly of our farmers are senior citizens. Exactly. So, nagpo-provide po kami ng linya para senior citizens, then para sa mga regular. Then, mas marami yung senior. So, ayun po, ma'am. Pero kasi mas Instead mahaba rin na- naman talaga mas buhay. mahaba. Kasi active di ba? Oo, Active lifestyle. Mas mapapadali pa sana sila kasi priority sila senior eh. Pero mas mahaba yung pila ng senior. So, natatagalan din, parang regular lang na ano. Nakakapanghinayang lang isipin na issue ngayon, ang mga pagkain natin, labi ng mga gulay, panagsagikan pa sa gawas. Di ba? At laki-laki ng lugar natin dito sa Biliran, very easy for us to plant. Meron tayong mga magandang lugar na malalamig ang klima na pwedeng-pwede ang high-valued crops. Unfortunately, dahil siguro sa kakulangan ng interest ng mga anak at medyo Yes. may idara May na edad ang na yung magulang wala, hindi interested. Sayang. No, sayang ang mga opportunities. Ang daming pwedeng pagkakitaan, lalong-lalo na puro grant ang binibigay ng DA. No? Alam ko marami pang programa ang DA. Siguro one of these days we'll do an episode pohon na isama mo kami sa lugar na mga may demo farms ba? Or yung mga recipients ng mga programs nyo para mapakita naman natin sa ating mga viewers na ito yung mga programang binanggit. Sana maging interesado kayo. Ganito ang input, ganito ang ginastos namin sa isang ektarya, ganito ang kinita namin. So, maingganyo rin yung tao. Labi na kung walang ginastos kay libre. Yes, ma'am. Diba? Okay po, ma'am. Schedulean po natin yan, ma'am. Yes. Oo. So, based on your experience with DA and your experience here sa Biliran, no? Kung kayo ang tatanungin, ano ang maipapayo mo sa mga upland and lowland farmers? Actually, ma'am, farmers of Biliran, I think they should focus, ma'am, in strengthening their associations and cooperatives. Kasi mostly of our interventions po is yung support is dapat associations, dapat kooperatiba. So, and mostly naman po sa mga nakikita ko na nagkakawatak-watak na mga association, kung meron na po silang capital sa kanilang associations, then once hindi na po sila mga nagkakaroon ng unity, nagkakawatak-watak na po yung association, then sayang po yung financial, yung grant na ibinigay sa kanila Oo naman. for their livelihood Pagkakataon support. na yun eh. Oo. As livelihood support po. Then, yun po, maghahanap na naman po kami ng Panibagong... another association na aktibo, na ano talaga, na tutulungan po ng Department of Agriculture. Nagbibigay ba kayo ng award sa mga farmer organizations na very active, yearly, nagpa-participate sa mga programa ng DA, tapos maganda yung ani ba or kung ano pa dyan? Yes, ma'am. Meron po kami niyan, ma'am. Oo. Then, hindi lang po sa mga Farmers Association, pati rin po sa mga agricultural extension worker na very supportive and active po sa lahat ng programa po ng DA. So, meron po kami niyan din, ma'am, sa DA. Okay. Kasi at least to encourage people, di ba, na, and especially farmers natin, na mas ipabuti pa or mas gandahan pa yung ano nila, Yes, yung ma'am. kanilang pag-farming. And always be the leader in championing rice production in order to sustain the image and reputation po of Biliran as consistent rice self-sufficient province in Region 8. Ay, we are in Biliran? Yes po, as koan po. That's nice. That's nice Biliran to is know. a rice sufficient region po in Region 8. Okay. Lahat ba ng provinces sa Region 8 may ganyan na rice sufficient sila? Or, Actually, only in Biliran. oh, lang. diba? Opo, rice sufficient po Taray. yung Biliran. So baka We're the only sa susunod province? po, yes ma'am. In Region 8? Yes, ma'am. And baka sa susunod po, sa vegetable na naman po kayo mag-self-sufficient. Yes. Kasi, Saktong-sakto. Oo. Kasi si Gob
Yung farm to table ba to, di ba? Ang Oo. galing nung ano niya. Yes, ma'am. Kasi nakikita ko po na sinusuportahan din po ng local government, yung mga farmers. Then marami po silang ding programa which is pwede po i-partnership. Then magkaroon ng convergence with the national and the local programs. Yeah. Oo, para makatulong din po sa mga Okay, local I farmers. didn't know that. Did you? Alam mo yun? Hindi? Galing, no? So, well done, Biliran Farmers. Yes, rice farmers po. O, diba? Okay. So, sa mga samot-saring, o, diba? Samot-saring mga nangyayari sa probinsya nowadays. How do you see Biliran in the years to come with regards to agricultural development and competitiveness? In the coming years po, Biliran will rise as the rice bowl of the Eastern Visayas. Wow. That's what we project po sa Department of Agriculture. And not only that po, the maintenance Tatabaan tayo nito. the maintenance of being the ASF-free Yes. province in Region 8, very soon po yung Biliran shall also rise as swine production capital and Nakilabutan major ako. source I swear. of pigs in the future po. So, yung mga intervention po namin, since this is the only province po na ASF-free, Sa buong dito- Pilipinas. opo. So, I think, Gosh. ma'am, that's my, the DA projection po na dito po ang magiging source ng Para. swine productions. So, yan po yung mga Investors. projections. Diba? Come here na. Oo. Diba? Magkaroon ka ng malaking, ano dyan, oh my gosh. The employment that you will be providing to the Biliranons, yung income, the taxes that you will be paying, wow. Yes, worth it. Diba? Rice, swine, ano pa? Wala bang isda dyan? O before. Before. Diba, Le? Next before, you're on call. You have been forewarned. Pa, diba? So, Yes, ma'am. okay. So, what else? That gave me goosebumps. Talaga. Yung projection nyo for Biliran. Wow. It's talagang, imagine the rice. Di ba, ang Nueva Ecija, parang rice granary of the Philippines, di ba? Yes. So, dito naman sa Region 8, tayo ang parang ganun din. Capital. Yes. Rice granary ba? O rice of Region Rice 8? bowl. Imagine, napakaliit na probinsya ng Biliran. Hindi kilabutan ako, oh. Goosebumps. Hala? No? Kita mo? Yes, ma'am. Oo. Pero, ganun kaganda ang production natin ng, Tela, ba't ang mahal ng bigas? Matanong yun. Ba't ganun? Wala bang naitutulong? Sabay. Teka, Actually, ma'am, lahat naman po ng support services is naitutulong na po namin sa sa mga farmers, from seeds, financial assistance, fertilizers. libre pala lahat. Ba't ang Oo. mahal-mahal? So marketing trend siguro, ma'am, or sa mga traders. Sana May medyo, maganda kung medyo, control sa sana magkaroon tayo ng pamamaraan na kahit konti, no? Pababain man lang yung presyo ng bigas. No, especially, ang sabi nga, di ba? Yung, natawag dyan, inflation rate is getting high. One of the highest. But at least we're still proud na ang daming production natin ng rice dito sa probinsya. And we are the only province in the entire Philippines, in the entire country, na walang ASF. And we are all hoping and praying na talagang mariretain yon, even with the concerns about the one in the municipality of Biliran, no? So we're praying na maging negative din yon para padayon ang pagkagarbo ng mga hog raisers natin dito sa probinsya, sa Biliran. No? Kaya it's something to be proud of. Yes, ma'am. Diba? Yeah. So, Ma'am Dansay, since nakapagkwentuhan na naman tayo sa personal mo na kinabuhi, sa trabaho mo, isip APCO, Yes, ma'am. ng DA, mapunta naman tayo sa ating kulitan portion ng kwentuhan with BM Roslyn.
So, meron tayong game na gagawin. Okay, so ang ating laro ngayong araw ay yung Beware of the Dog. Beware of the Dog. So, una, magbabato-bato pick tayo. Kung sino ang manalo, yun ang unang, tama ba ako? Kung sino manalo, yun ang unang kukuha. So, akin ang color brown, sa'yo ang color orange. Okay, so, bato-bato pick tayo. Ready? Wait lang. Kalma. Daddy, chill. Bato, pick. Ay. Talo. It's my turn. Opya. Wait a minute. Okay. Nikagat. Mao di ng surprise. Paano ba hindi kagatin? Okay. One eternity later. Urot na lang ang Ang galing! Ang galing! Alam mo yung larong pick up the sticks? Murag-anan ni si Mama. Ay, isa na lang. Ang daya. Wala ng orange. Ayun, meron pa. Ubus na. Wala. So, it's a tie. Ito. Bato, pick. Bato, pick. Another one. Nanalo rin. That lang. Ay! Cut na lang. I'm in danger. Isa. Ano ba to? Kalawa pa lang ba to? Ay, hindi! Kasi tayo eh. Tayo, ano. So, ito na siya. So, yung ano eh. Okay. Mouse. Nakapawis pala to. Dahil lahat ng bro nasa ilalim. Nakaitik yung isa kong bra.
tayo again! Maraming salamat, Ma'am Dansay, at pinagbigyan niyo po ang aking request para ma-interview kayo ngayong araw. I am so happy to have interviewed you kay damo ang akong naibawaan bahin sa imong personal na kinabuhi, labi na sa mga programa ng DA na napakarami. At alam ko marami ang makikinabang dito sa probinsya sa Pilipinas. Baka pwede po makahingi kami ng short message from you para sa ating mga viewers. Okay, ma'am. So, once again po, salamat ma'am sa pag-ibita po sa akin dito po sa kwentuhan ni BM Roslyn. At iniimbitahan ko po yung mga taga-Department of Agriculture at lahat po ng viewers. So, manood po tayo sa kwentuhan ni BM Roslyn. Once again, ma'am, thank you. Thank you din po. Yeah, so, sana po ay may impormasyon, aral at inspirasyon po kayong napulot sa ating kwentuhan ngayong araw. Huwag ho natin kalimutan na i-follow ang ating FB account at mag-subscribe sa atong YouTube channel na parehong Roslyn Espina Paras ang mga account names nito. Palihog, paki-like and share din po ang ating mga posts mga ito upang mas dumami pa ang mga kuha ng aral at katatawanan, labi na sa atong mga kaigsuunang nilanan. Muli, ito po si Roslyn Espina Paras. Tara, kwentuhan tayo!